Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of John, chapter 14, verse 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. And then verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Your relationship with Jesus and His Word. Gaano po ba kahalaga ang ugnayan natin kay Jesus at sa Kanyang salita? Sagutin natin yung tatlong tanong sa araw na ito. Unang tanong sino yung totoong nagmamahal kay Jesus? So malinaw po dito sa text na binasa natin na yung totoong umiibig sa ating Panginoong Jesus ay nagmamahal sa Kanyang salita. Yung mga taong tumatanggap sa utos ng Panginoon at tumutupad nito. Yun daw po yung mga taong totoong umiibig kay Jesus. So napakagandang katotohanan nun, mga kapatid. Kasi maraming nag-aakala na mahal nila si Jesus dahil marami silang ginagawang iba't ibang kaparaanan. Pero ang totoong nagmamahal kay Jesus ay yung umiibig din sa kanyang mga salita. At malinaw po, sabi ng Biblia, ang Panginoong Hesus ay lubusang magpapakilala sa Kanya. Kung gusto mong lumago sa iyong relationship with Christ, dapat ikaw ay umibig muna sa Kanyang salita. Ngayon, maraming mga Christians ngayon ay akala nila mahal nila si Lord. Pero ang totoo pong nagmamahal sa Panginoong Hesus, yun lamang umiibig sa Kanyang mga salita. Kaya mahalagang katotohanan po yun. So saan natin masusumpungan ang Panginoong Hesus ngayon? Malinaw po sa Biblia sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. Yun po sinasabi ng John chapter 14 verse 21 at sa verse 23, ang sabi pa nga dyan, yung mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga salita, iibigin rin ng Ama at sila tatahan at mananatili sa Kanya. So, ibig sabihin, the presence of the Father and Jesus, mararanasan ng mga taong umiibig sa salita ng Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw po sa Biblia na nagmamanifest po yung presence ng Diyos sa buhay ng mga tao na umiibig sa salita ng Diyos. Kaya isang mahalagang bagay na dapat maintindihan nating mga believers kung paano nangyari dun sa John chapter 1 verse 14 na ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Ngayon din sa panahon natin ngayon, nararanasan natin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. So hindi po absent si Jesus. Present po siya sa kanyang mga salita. Jesus is present today through His Word. Parang napakasimpleng katotohanan, pero minsan tayo, iba po yung pagkaunawa natin. Akala natin doon sa pagkanta natin, sa praise and worship, sa malalim na pagsasabi natin na I love you Lord, mahal kita Panginoon, doon natin nasasabing mahal natin si Lord. Pero sabi ni Jesus, malinaw, yung totoong nagmamahal sa Kanya ay yung mga umiibig sa Kanyang salita at totoong nakakaranas ng pagkilos ng Diyos Ama at ng Anak sa Kanyang buhay ay yung mga taong umiibig sa salita ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Biblia, magpasalamat tayo sa salita ng Diyos dahil sa pamamagitan nito, mararanasan natin ang Diyos sa ating buhay. Ngayon, ang kasunod na katanungan naman, saan natin na masusumpungan si Jesus ngayon para tayo ay turuan niya? Sa kanyang salita rin. Kasi ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na
pamumuhay. So hindi mo na kailangan mag-pilgrimage, kapatid, pumunta sa lugar na malayo. Ano po, masusumpungan mo ang Diyos, si Jesus, sa kanyang salita. Sabi nga ng Romans chapter 10, napakalapit niya sa iyong bibig, sa iyong puso. Ano po, kaya yung iba akala nila kailangan nasa isang lugar ka pa para maranasan mo yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Matuturuan ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At malinaw dito sinasabi, ang bawat kasulatan na binabasa po natin yan ay kinasihan ng Diyos, nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ano po? Kaya napakahalaga talaga ng Word of God. Ano? The only way Jesus can instruct us is through His Word. Yung po sinasabi na 2 Timothy chapter 3 verse 16. Yan ang paraan para turuan ka ng Panginoong Hesus, hindi sa pamamagitan ng experience. Yung iba sasabihin nila, experience is the best teacher. Hindi po. Ang pagtuturo po ng Panginoon is through His Word. God's Word is the best teacher. Ano po? At higit sa lahat, ang Espiritu ng Diyos, ano po, kumikilos po yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ipinapaalala ng Holy Spirit yung mga natutunan natin, ano po, sa pamamagitan po ng pagpapaalala sa atin ng kanya pong mga salita. Yun po sinasabi ng John chapter 14 verse 26. Ngayon, sabi rin sa Hebrews chapter 4 verse 12 ay ganito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa kaysa alinmang tabak na sa may kabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. So malinaw po, ano po, ang Word of God tumatagos po sa ating spirit, soul, mind, and body. So yung transformation, nangyayari po yan through the Word of God. Kung gusto mo makaranas, kapatid, ng mabilis na transformation, pagbabago sa iyong buhay, at hindi lamang yan, kung gusto mo makaranas ng tunay na deliverance, healing, or kagalingan sa iyong buhay, sa pamamagitan pa rin yan ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga, mga anak ng Diyos, isipin natin na tayo po ay nababago lamang sa mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito at napakahalaga po nito sa aming buhay. Salamat at pinaunawa mo sa amin na yung relationship namin sa iyo, Panginoong Hesus, ay sa pamamagitan ng iyong salita. Ito ang babago sa amin, magbibigay sa amin ng tunay na ganap na buhay na nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon, purihin ka. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.